Minsan sa ating buhay ay kailangan natin ng tiyaga at determinasyon para maabot natin ang ating hinahangad na matiwasay na pamumuhay, at samahan mo na rin ang panalangin na sa bawat desisyon mo ay may Diyos na gumagabay sa iyo. Ito ang kwento ni Jomar, isang lalaking tinakwil ng kanyang sariling pamilya dahil sa hindi ito matanggap sa kadahilan ng pabigatan daw ito sa kanila. Ngunit hindi ito naging hadlang para abutin ni Jomar ang kanyang minimiting pangarap. Kamusta? Ako nga pala si Jov at welcome sa Jovimar PH. Kung bago ka pa lang sa channel na to ay hinihikayat kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para naman maging updated ka sa mga video na i-upload ko. Ating kilalanin ang karakter na si Jomar, 13 taong gulang at pansamantalang nakatira sa pamilya ng kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ama. Wala na kasing mga magulang si Jomar. Maagang naulila kasi ito sa napakamurang edad. Namatay kasi ang kanyang ina noong siya ay 7 taong gulang at sunod naman na namatay ang kanyang ama noong siya ay 8 taong gulang pa lamang dahil sa isang sakit. Kaya't walang nagawa si Jomar kundi manirahan sa pamilya ng kanyang tiyahin. Hindi naging madali ang buhay ni Jomar sa puder ng kanyang tiyahin, lalo't na't sobrang higpit nito sa kanya. Palagi rin itong sinasaktan ng asawa ng kanyang tiyahin sa tuwing lasing ito. Walang magawa si Jomar kundi tiisin ang mga masasakit na salita ng kanyang tiyahin at pananakit sa kanya ng asawa nito. Iniisip rin kasi ni Jomar na wala rin siyang pupuntahan na ibang tao kung lalayas din siya. Sa kabila ng lahat ng iyon ay matagal na kinimkim ni Jomar ang lahat ng bigat ng kanyang pakiramdam. Kahit na may hika ito ay hindi ito dahilan para hindi ito patrabahuin sa bahay ng kanyang tiyahin. At kung walang pasok ay halos tulog lang din ang pahinga ni Jomar sa pagtatrabaho. Utos dito, utos doon. At kahit ganon ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Jomar kailanman sa kanyang tiyahin at sa pamilya nito. Lumipas ang mga taon na nanatiling sa ganoong sitwasyon si Jomar. Walang masasandalan sa tuwing umiiyak ito. Hanggang sa nakatungtong ito na sekundarya at dito nakilala ni Jomar si Rika. Naging mabait at malapit na kaibigan ni Jomar si Rika. Sa tuwing malungkot ito ay dinadamayan ito lagi ni Rika. Tanging si Rika lang din ang nagpapagaan ng loob ni Jomar. Isang araw ay sinabi na ni Jomar kay Rika ang totoong nararamdaman nito. Rika, sa dami-dami ng naging kaibigan ko, ikaw lang yung pinaka naging malapit sa akin. Nandyan ka palagi kapag malungkot ako. Lagi mo ring pinapalakas ang loob ko at gusto kong lumalim pa ang pagkakaibigan sana yung samahan nating dalawa. Pwede ba Rika na manligaw ako sa'yo? Sabi ni Jomar kay Rika. At bigla na lang napangiti si Rika sa sinabi ni Jomar sa kanya. Matagal ko nang alam Jomar na may gusto ka sa akin at alam kong nahihiya ka lang. Tanggap ko buo mong pagkatao. At hinihintay ko na lang na maglakas ka ng loob na manligaw. Pangiti pang sabi ni Rika kay Jomar. Labis ang tuwa at saya ni Jomar sa sinabi ni Rika sa kanya. Lumipas ang mga araw na naging mas malapit ang dalawa sa isa't isa. Palaging hatid sundo ni Jomar si Rika sa bahay nito. Madalas na rin silang lumalabas sa tuwing may trabaho ang tiyahin ni Jomar. Hindi may pagkakait kay Jomar na labis ang saya nito kapag kasama niya si Rika. Nawawala ang lahat ng problema ni Jomar. Nakakalimutan niya palagi ang masasakit na salita ng kanyang tiyahin sa kanya. Hanggang isang araw ay umuwing gabi si Jomar galing sa kanyang paaralan dahil hinatid pa nito si Rika. At natsyempohang umuulan kaya't natagalan bago nakauwi si Jomar. Sinalubong agad ito ng kanyang tiyahin na galit na galit. Jomar, saan ka na naman ang galing? Kanina pa kami dito sa bahay. At nalalaman naming palagi ka rin naglalakwatsa sa tuwing wala ako dito. Mabuti pa ay huminto ka na lang sa iyong pag-aaral. Alam kong wala ka rin namang patutunguhan sa buhay, katulad ng iyong ina na maaga ring nabuntis. Pabigat ka lang dito sa bahay, Jomar. Galit na sabi ng kanyang tiyahin sa kanya. Noong binanggit ng kanyang tiyahin ang kanyang ina, ay dito nagalit si Jomar at dito na siya nagsalita. Mawalang galang na po. Huwag na huwag niyo po idadamay ang nanay ko. Wala siyang kasalanan kung nabuntis man siya ng maaga dahil hindi naman po kayo ang nag-alaga sa kanya noong ako'y nasa sinapupunan niya. Medyo pasigaw pa na sabi ni Jomar sa kanyang tiyahin habang umiiyak ito.
At mas lalo pang nagalit sa kanya ang kanyang tiyahin dahil sa sinagot nito sa kanya. Hindi na siya tinaasan pa ng kamay ng kanyang tiyahin, sa halip ay pinalayas na lang agad ito. Kinuha ng kanyang tiyahin ang lahat ng damit ni Jomar saka hinagis lahat ito sa daan. Wala kang kwentang bata, wala kang patutunguhan sa buhay. Lumayas ka dito at huwag ka nang babalik at wala na kaming pakialam sa'yo. Sigaw na sabi ng kanyang tiyahin sa kanya. Nanlumo ng husto si Jomar dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin sa kanya at natsyempohan pang umuulan ng mga gabing iyon, kaya't lahat ng kanyang damit na hinagis ng kanyang tiyahin sa daan ay nabasa. Walang magawa si Jomar kundi magbakasakali sa pamilya ni Rica makituloy. Tinanggap naman si Jomar ng pamilya ni Rica. Sobrang mabait rin mga ito kay Jomar, kaya't pinayagan si Jomar na manirahan muna dito. Nagsikap naman si Jomar sa kanyang pag-aaral. Minsan ay sumasaylay na rin ito sa mga ekstrang trabaho para minsan ay may iambag si Jomar sa pamilya ni Rica. Noong nakapagtapos si Jomar at Rica sa sekundarya ay nagdesisyon ng dalawa na hindi na tumungtong pa ng kolehiyo. Naghanap agad si Jomar ng mapapasukang trabaho kasama ang kanyang kasintahan na si Rica. Sa isang sikat na kumpanya ay natanggap si Rica bilang isang receptionist. Medyo may kalakihan na rin ang sweldo kung kaya't makakapag-ipon sila ni Jomar sa kanilang magiging anak. Samantalang si Jomar naman ay hindi natanggap sa tinatrabahuan ni Rica dahil sa hindi makapasa ang kanyang standards na nire-require ng kumpanya. Kung kaya't patuloy sa paghahanap ng trabaho si Jomar para naman makatulong pa rin sa pamilya ni Rica kahit papaano at hindi maging pabigat. Dahil medyo may alam naman sa pag-i-Ingles si Jomar ay sinubukan niyang pasukin ang pagko-call center. Dito ay natanggap si Jomar. Medyo may kababaan pa ang sweldo dahil baguhan lamang, ngunit pinagpatuloy pa rin ni Jomar hanggang sa makaipon ito. Makalipas na mahigit 1 taon ay nakapagpatayo ng bahay ang magkasintahan na si Rica at Jomar dahil sa kanilang pagsusumikap. Umalis si Jomar sa kanyang pinagtatrabahuan para magsimula ng kanilang sariling negosyo para naman magampanan niya ang kanyang oras. Samantalang si Rica naman ay nanatili sa kanyang trabaho. Nagsimulang magtayo si Jomar ng maliit na negosyo kung saan nagbibenta si Jomar ng mga pagkaing binibenta sa kalye. Dahil sa pagsusumikap ni Jomar ay lumago ang kanyang negosyo. Makalipas ng mahigit 6 na buwan ay nakapundar si Jomar ng sariling restaurant dahil na din ito sa tulong at suporta ng kanyang kasintahan na si Rica. Isang araw, habang abalang-abala si Jomar na nag-aasikaso ng kanyang mga empleyado ay mayroong pumasok na babae. Mukhang may katandaan na rin ito. Pumili ito ng kanyang makakain at noong nakatapos ng kumain ng babaeng matanda ay bigla na lang itong umalis. Agad naman na napansin ng gwardiya ang babae kaya hinarang niya ito sa pintuan ng restaurant. "Mrs., mukhang di pa po kayo ata nakapagbayad ng inyong nakaing pagkain. Kung nakabayad ho kayo ay pwede ho bang makita ang inyong resibo?" Tanong ng gwardiya sa babaeng matanda. Sumagot naman ito, "Pasensya ka na iho, pwede ko bang balikan na lang dito yung bayad? Naiwan ko kasi yung wallet ko at hindi ko napansin na hindi ko pala nadala." At bigla namang nagulat ang matandang babae nang merong sumagot na lalaki. "Tita, huwag niyo na hong bayaran. Ako na hong bahala. Sa akin ho ang restaurant na ito." Sabi ito ni Jomar sa matandang babae. Ang matandang babae pala ay tiyahin ni Jomar na nagtakwil at nagpalaya sa kanya. Laking gulat ito ng tiyahin ni Jomar. Ngunit ganun pa man ay hindi nagalit si Jomar at hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanyang tiyahin. Lagi nating tatandaan, bilog ang ating mundo. Hindi ito tumitigil sa pag-ikot. Marahil nasa ibaba ka ngayon, ngunit darating ang tamang oras na nakalaan para sa iyo. Patuloy mo lang na tuparin ang iyong pangarap. Samahan mo ito ng dedikasyon, pagsisikap at dalangin. Sana ay meron kayong natutunan sa ating kwento. At bago natin tapusin ang video na to, ay ito nga pala ang listahan ng malulupit at petmalo nating taga-suporta ng ating channel. Maraming salamat ho.